Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasintabi po sa mga naghahapunan, chinap-chap na bahagi ng katawan na hindaluan pa ng kimchi sauce ang tumambad sa isang tulay sa Maynila. Laman ito ng drum na ibinenta sa isang mangangalakal. Kabilang sa iniimbestigahan ngayon ang mga marka ng drum. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ikinagulat ng isang mangangalakal na chinap-chap na katawan pala ng isang lalaki ang laman ng plastic na nakasilid sa isang drum na ibinenta sa kanya ng isang lalaking sakay ng L300 van. Alas 9 kagabi na ito nalaman ng buksan ng drum sa Delpan Bridge, Barangay 286 sa Maynila. Yung isang kalakal boys po na pinagtapunan ng isang mama na binayaran siya ng 300, kinuha niya po kasi akala po niya kalakal yun. Pagbukas niya, nagulat siya. Patay pala. Chap-chap na pala. Hindi pala basta basura ang inihalo mga bote rin ng red sauce o paste sa loob na natukoy ng Manila Police bilang kimchi. According dun sa ating taga-forensic unit, parang mga kimchi product. So hindi natin alam kung purpose yun para hindi maamoy. Dahil siyempre pag kimchi nga naman, ay medyo may maamoy yun para matakpan yung amoy ng katawan ng ating biktima. Inassemble ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang pinagpuputol-putol na mga parte ng katawan ng lalaki na lumalabas na kumpleto pa. May saksak ito sa leeg at nasa 6 na oras pa lang patay ng matagpuan base sa paunang evaluation ng SOCO. Based doon sa estimate natin sa edad nito, ito ay lalaki na may edad sa estimate ng ating forensic unit na sa 35 to 40 years old dito. Wala tayong nakitang mga identification, wala rin tayong nakitang mga body marking o kaya mga tattoo. Ongoing pa rin yung ating pag-iimbestiga para malaman natin yung identity nitong ating biktima at siyempre yung mga gumawa nito. May lubid sa putol na mga braso ng biktima at may bakas din ng pagkakatali sa kanyang mga paa. Kung sino man po ang nakakaalam ng victim, magbigay alam po lang sa barangay namin at sa kapulisan po. Bukod sa pagtukoy sa biktima at mga pumatay sa kanya o nagpapatay sa kanya, inaalam din kung saan siya pinatay at kung bakit chinap-chap ang labi. Sinisilip kung makatutulong sa investigasyon ng mga marking sa drum, tulad ng manufacturer at origin na Indonesia. May manufacturing date din ito na November 20, 2025 at expiry date na May 20, 2026. Lahat yon titignan, mag-iimbestiga doon kung meron bang connection yon at malalaman natin yon during doon sa natapos na yung ating pag-iimbestiga dyan. Bumuo na ng Special Investigating Team ang Manila Police at ongoing na ang pag-trace sa mga nangyari sa drum at sa sasakyang nagdala nito bago at pagkatapos ito magpunta sa lugar. Marami na ring nakalap na testimonya ang pulisya mula sa mga saksi pero hindi na muna idinetalye. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Naaresto pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso nung nakaraang taon kahit may mga naunang pag-iitang pamahalaan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kahit dumistansya ang palasyo sa ICC. Ang binanggit noon ng Pangulo ay ang Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Kaya ng pangalanan sa isang dokumento ng ICC bilang kasabwat o co-perpetrator ni Duterte sa kanyang drug war, sila Senador Bongo at Bato de la Rosa. Natanong ang palasyo kung muling makikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ang palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant ay nilalabas ng ICC sa mga pinangalan ng kasabwat sa drug war. Bagamat umugong na yan laban kay Senador Bato de la Rosa, kaya Nobyembre pa siya hindi nagpakita sa Senado o sa publiko. Mensahe ng palasyo sa mga pinangalan ng co-perpetrator. Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done.
So, hindi po kinakailangang magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Sabi naman ng palasyo sa mga taga-suporta ng mga pinangalanang co-perpetrator, hindi kailangan magkagulo sakaling maglabas nga ng warrant ng ICC na legal umano at bahagi ng paggulong ng hustisya. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig, walang masasabi ang Pilipino dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Sa kabila ng mga pahayag na yan, ay hindi raw pinag-uusapan sa ngayon ang muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC, tinukoy na kasabwat o co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Mula 2011 hanggang 2019, kasama raw sila sa pagpapatupad ng plano para i-neutralize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder. Sa kaso ni Senador Go, nagsimula raw ito noong personal aid at special assistant pa siya ni nooy Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the president. Mariing itinanggi ni Go ang alegasyon ng ICC prosecutors na tinawag niyang walang basihan, one-sided at hindi patas. Walaan niyang kaugnayan ang mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang special assistant to the president at executive assistant ng alkalde noon ng Davao City. Nakasaad sa kanyang press release na ang kanyang mga responsibilidad noon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Dagdag ni Go, walang inutos na illegal sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang illegal na utos mula kaninuman. Sa huling sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang dumalo si Go at naglabas din siya ng litrato habang namimigay ng relief goods sa Davao City nitong Biyernes. Pero sa kaso ni Senador de la Rosa, mula Nobyembre pa siya hindi pumapasok sa Senado mula nang umugong na may warrant na ang ICC laban sa kanya. Pero paminsan-minsan ay nagpo-post ito sa social media. Sa dokumento ng ICC, isinangkot siya ng mga prosecutors sa kaso mula rin nung alkalde pa lamang si dating Pangulong Duterte. At siya naman ay nakaupong hepe ng Davao City Police at kalaunan ay naging PNP chief. Wala pa siyang tugon sa pagpapangalan sa kanya ng ICC bilang kasabwat sa drug war. Pero nabanggit noong handa siya humarap sa anumang kaso pero sa isang korte lang sa Pilipinas. Naniniwala ang ilang senador na hindi pwedeng arestuhin ang sinumang senador sa loob ng Senado habang nakasesyon. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Kung nasa labas ng Senado naman, maaari bang gawin ang sinapit noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? I believe in the previous arrest, nagkaroon kasi ng sense na exhaust yung remedies dito. I mean, similar principles should apply, pero kung paano aasta ang Senado in these two cases, dahil sa mga miyembro namin sila. Paniwala naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat idaan sa local court ang anumang arrest warrant galing sa ICC o ibang foreign court. Pwede aniyang talakayin ng Senado sa Miyerkules ang mga posibleng hakbang sa issue at pag-aralan din ng mga abogado ng Senado ang dapat gawin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nadakip na ang pumatay sa isang babaeng negosyante sa Naik, Cavite noong 2024 at tumadtad ng saksak sa mister ng biktima na himalang nakaligtas. Sabi ng suspect, may ibang mastermind sa krimen na handa niyang pangalanan. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ganyan ang malagim na sinapit ng mag-asawang negosyante sa Kamay. September 2024, nang ipalabas namin dito sa 24 oras ang kaso ng pagpatay sa negosyanteng si Chari Cantuba sa Naik, Cavite. Sinaksak sa lalamunan si Chari habang ang mister niyang si Marlon inundayan sa katawan pero hindi napuruhan at kalaunay nakaligtas. Ang suspect sa krimen ang nagbaneho para sa mag-asawa noong biyahe na iyon at nagpresenta raw na sasama sa murang bilihan ng paninda. Itong ating suspect ay nakuha lang po na mag-drive. Opo. So alam din po niya yung pasiko-siko dito sa Naik dahil yung pong dati niyang asawa ay taga rito po.
Pagdating sa madilim na lugar, itinabi umano ng suspect ang sasakyan at nagpaalam na iihi at doon na niya isinagawa ang krimen. Pinilit niya pong salagin yung panaksak pero talagang napuruan si Ate Chari. Higit isang taon ang nakalipas, nadakip na ng naik pulis ang suspect. Sa pinagtaguan niya sa Kalintaan, Occidental Mindoro, iba na ang itsura ng suspect sa inilabas na wanted picture noon ng PNP. Medyo skinhead siya. Pero ngayon po ay nagpatubo na po siya ng buhok. Napag-alaman po namin na itong suspect po ay taga Mindoro. So at that time po na nakatakas siya, nagawa na po ng tracker team po ang naik. Ayon sa pulisya, parang nagduda raw ang mga residente sa personalidad ng suspect na anilay mailap at halos hindi lumalabas ng bahay. Napaka-importante po noon yung isang tape ng isang kababayan. Kasi sabi ko nga, kahit mayroon po tayong tracker team na kinakandak, hindi po magtatagumpayan without the information coming from the, of course, support and information given by na itong mga kababayan po natin. Kwento ng suspect sa pulisya, hindi totoong nasa kanya ang higit 2 milyong pisong pera ng mag-asawa na nawala sa crime scene. Binayaran po ako, kaya ako nagawa. Dahil gipit din po ako sa pera. Magkano binayad sa'yo? 50 po. 50,000 pesos daw ang ibinayad sa kanya ng anyay mastermind sa krimen. Handa ka bang isiwalat kung sino ito? Opo. Iniimbestigahan na ng pulisya ang anggulong ito. Nagsisisi po na may dalang takot kasi tatakot po ako sa mangyari sa mga anak ko. Nanawagan po ako. Sana protektahan po ang aking mga anak. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Patay ang isang dating beauty queen matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa San Manuel, Isabela. Ayon sa pulisya, tinambangan si 2013 Miss Philippines Earth runner-up Lulette Jane Ramilo de Guzman habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa harap ng kanyang bahay noong Biyernes. Kasusundo lamang daw ng biktima sa 3 niyang anak mula po sa paaralan. Pagbaba ng mga anak, doon na pinagbabaril ang beauty queen na isa ring guro. Nagtamo siya ng mga bala sa pisngi at tagiliran. Iniimbestigahan pa ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. Nag-aalok ng 50,000 pisong pabuya ang alkalde ng San Manuel para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon. Binasahan na ng sakdal ng Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa ghost project sa Pandi, Bulacan. Pero tumanggi ito maghain ng tugon kung aamin o tatanggi sa akusasyon. Pinagbigyan naman ng korte ang hiling ni Revilla na makapaghain ng mosyon sa ombudsman. Nakatutok si Maki Pulido. Sa ikatlong schedule ng arraignment, binasahan na ng sakdal si dating Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong malversation kaugnay ng di umano'y higit 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasabay niya si Juanito Mendoza, dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District. Sa kasong di umano'y nakipagsabwatan siya kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para tumanggap ng kickback sa proyektong isiningit niya sa national budget nung siya ang chairperson ng Senate Committee on Public Works. Tumangging maghain ng plea si Revilla. Kaya korte ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Not guilty naman ang inihain ni Mendoza. Kaya po hindi nag-enter ng plea si Senator Bong kasi po mini-maintain niya yung position niya na kine-question yung legality or yung validity ng information. Nabasahan na rin ng sakdal ang iba pang mga akusado noong February 9. Naantala ang arraignment ni Revilla dahil sa mga inihain nilang musyon sa korte. Pinayagan ng korte ang isa sa mga musyon na makapaghain si Revilla ng motion sa Office of the Ombudsman para muling imbestigahan ang kasong isinampa laban sa kanya. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Kaya humihingi siya ng pagkakataon na harapin itong mga charges na ito na hindi pinasagot sa kanya dati. Sa resolusyon ng korte, inatasan ng Office of the Ombudsman na resolbahin ang musyon ng kampo ni Revilla sa loob ng 60 araw. Iginiit din ng korte, walang epekto ang resolusyon sa inisyong arrest warrant at sa paggulong ng kasong malversation. Kaya nakatakda na ang pre-trial sa March 6. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Naglabas ng precautionary whole departure order ang korte sa Maynila
laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pa. Kaugnay ito na kinakaharap nilang kasong plunder at iba pang kaso na nasa preliminary investigation ng Department of Justice. Sa dokumento mula sa Branch 52 ng Manila Regional Trial Court, nakasaad na may dahilan para paniwalaang aalis sila ng bansa para umiwas sa pagkaaresto at malitis sa korte. Sakop din ng whole departure order sina dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH engineers na sina Gerard Opulencia at Henry Alcantara. Happy Monday, chikahan mga kapuso! The Stars are back on the dance floor sa second season ng Stars on the Floor kagabi. Kumataw dyan ang Dance Authority pati na rin ang ilang P-pop stars at ipapakilala na rin ang bagong makakakulaban na nila sa dance floor na celebrities. Makichika kay Athena Imperial. Kung last week nakilala natin ang 5 P-pop idols na magtatagisan sa dance floor, ngayong linggo, ipinakilala na rin ang kanilang makaka-collab sa sayawan, ang Celebrity Dance Stars. First on the list, ang isa sa member ng OG girl group na Sex Bomb, si Sugar Mercado. Talagang kailangan ko sa sarili ko ng training. Kasi ang tagal ko nang hindi sumasayaw, beauty queen na nga tayo, di ba? Yes! Yes! Pero dahil sa show na to, kailangan ko ulit ibalik yung linya, yung galaw. And excited ako kasi na-miss ko rin talaga yung iba't ibang genre na sayaw eh. From Starstruck Kids, Paul Salas is now taking the center stage for a dance battle. Magandang chance na rin for me to level up as an artist, as a performer. Lagi kong kinakwento, sinasabi na for a time, na-hate ko ang pagsasayaw eh. Parang na-burnout ako. But this time, I think it's the right time, this 2026, na mapakita sa inyo talagang ang aking first love, which is ang pagsasayaw. Another contender is a Filipina-Argentinian member of K-pop dance group. Say annyeong to Shanti. First time ko pong sumali sa competition talaga na like something like this. So, iba po pala talaga yung pressure. Dahil nag-perform po ako sa harap ng mga dance authority, parang nagkaroon ako ng kaba na kakaiba. I'm excited to see yung growth ko din in the future. Patutunayan naman ng versatile actor na si Rocco Nasino na he still got the groove. Sa unang episode pa lang, hirap na ako, kaya sabi ko, ano kaya dapat ko gawin para manatiling energetic ang kada performance ko? So, tingin ko yun ang magiging challenge sa akin kasi obviously ako yung pinangmatanda sa kanilang lahat. Pero katulad ng pinakita ni Rojon na champion, sabi ko, nako, kung kinaya ni Rojon, definitely kayang-kaya ko rin to. Pero sino pa kaya ang dadagdag sa celebrity roster ng Stars on the Floor this season? Yan at ang makaka-partner nilang pop dance stars ang aabangan next week. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Nanawagan ng clemency kay Pangulong Bongbong Marcos ang pamilya ni Mary Jane Veloso. Nananawagan po ako sa ating mahal na Pangulo na sana po ibigay na po ang clemency sa aking anak. Ako po ay matanda na, matagal naman na pong nagdusa ang aking anak. Isang taon na po mahigit si Mergin dito. Masa po kami na makakauwi na po. Buong pamilya Veloso po, nakikiusap, nagmamag-awa, na ibigay mo na po ang kalayaan ni Mergin. Kasama nilang nagtipon sa harapan ng Justice Department ang grupong migrante at mga taga-suporta. Apela ng mga magulang ni Mary Jane, matagal nang naghirap sa kulungan sa Indonesia ang kanilang anak na nakatulang pa ng kamatayang noong 2010 dahil sa drug trafficking. Nakiusap din sila sa Pangulo na dalawin si Mary Jane sa kulungan para makita ang sitwasyon nito. Nauna nang sumulat ng isang open letter nitong Enero si Mary Jane para ipanawagan ang kanyang paglaya na ibalik si Veloso sa bansa nitong 2024. Mahigit 400 milyong pisong halaga ng gamit sa paggawa ng iligal na sigarilyo ang nasamsam sa 4 na bodega sa Pampanga. Tuloy ang investigasyon sa kung protektado ng 2 kongresista ang sindikatong posibleng nasa likod ng mga ito. Nakatutok si Chino Gaston.
Kahong-kahong processed tobacco, mga di paputol na cigarette filters at makinang nagro-rolyo ng sigarilyo ang tumambad sa mga bodega sa Pampanga na ni-raid ng pulisya, Customs, Health Department at Bureau of Internal Revenue. Pero walang inabutan ng mga otoridad sa 3 bodegang nasa San Fernando at San Simon. Di gaya sa imbakan ng bayan ng Mexico kung saan 6 na Tsino ang inaresto. Sa 4 na warehouse, umaabot na sa higit 400 million pesos na iligal na sigarilyo, raw tobacco at mga cigarette making machines ang nakumpiska. Paniwala ni Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng isang malaking sindikato ang may-ari o umuupa sa mga warehouse at pinatatakbo ng tinawag niyang isang tobacco lord. Iniimbestigahan din ang impormasyong nakakatanggap umano ang grupo ng proteksyon mula sa 2 kongresista ng Central Luzon. Well, may mga Central Luzon congressman na nagpapatawag at nagsiset ng appointment sa akin. Sabi ko, wala pa naman ako pinapangalangan eh. Wala pa naman akong facts na pwede ilabas. Kaya wala pa kami pag-uusapan. Sa warehouse na ito sa San Simon, Pampanga, tinatadtad at pinoproseso ang raw tobacco leaves. Gaya nito, gamit naman ang makina na gaya rin nito. At mula rito dinadala ang mga nasabing processed tobacco sa iba pang mga warehouse kung saan nililikha ang final products, yung illegal na sigarilyo. Ito po yon. Sa taya ng mga otoridad, umaabot sa higit 160 million pesos na illegal na sigarilyo ang kayang ilikha ng nasabing sindikato kada araw. Itinuturing na illegal ang mga sigarilyo dahil hindi kabilang ang mga kumpanya at produkto sa listahan ng National Tobacco Administration. Wala ring permit ang mga makina mula sa LGU at hindi bayad ng buwis kagaya ng excise tax. Yes, for 2025, to 30 billion ang nawala sa DOH dahil dito. 30 billion. So ang kaso talaga ay Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon sa Customs, bukod sa illegal local manufacturing, nakakapasok din sa merkado ang illegal na sigarilyo sa pamamagitan ng smuggling. Unang-una, yung halaga ng smuggled cigarettes o agricultural products from January 2025 hanggang December 2025, hindi bababaya ng almost 200 billion pesos. Ayon sa PNP, sunod na tutugisin ang mga illegal cigarette manufacturers sa Visayas at Mindanao. In Mindanao, pati mga tindahan, including yung transportation sa highway, including sa tindahan, no, lahat tinitignan. And we even raided a premises there, isang bodega, hinukay sa ilalim ng lupa ang milyon-milyong sigarilyo. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, humina ang hanging amihan kaya bagyaring nabawasan ang lamig ng panahon. Ayon sa Pag-asa, hanggang sa extreme northern Luzon na lamang umaabot ang ihip ng amihan. Magdadala naman ng mainit at malisangang panahon ng easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi pa tapos ang amihan season. Posible pa itong magkaroon ng panibagong surge o bugso sa mga susunod na araw o linggo. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang mataas na ang tsansang ulanin ang Batanes at Babuyan Islands. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon, Aurora, Quezon at ilang lugar sa Mindoro provinces. Malalakas ang buhos ng ulan sa ilang probinsya kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, gaya kahapon ay hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng biglaang pag-ulan o thunderstorms. Kilig ang hatid ng cast of House of Lies sa kanilang Valentine Mall show sa Quezon City. Pa-thank you nila yan sa mainit na suporta at good feedback sa kanilang afternoon prime series. Ang masayang ganap sa chika ni Athena Imperial. Kilig at kulitan ang hatid ng House of Lies cast sa kanilang viewers at fans sa post-Valentine Mall show nila sa Quezon City kahapon. Hinarana ni Kokoy De Santos at Martin Del Rosario ang mga manonood with matching gifting of flowers. Humataw si Chris Bernal, habang isang sweet song ang inihanda ni Beauty Gonzalez.
Lumabas din ang kwelang personality ni na Patricia Tumulak at G. Canlas na hosts ng program. Thankful ang cast sa tuloy-tuloy na pagtutok ng mga kapuso sa kanilang GMA Afternoon Prime series. Ang good feedback, rewarding para kay Kokoy na ginagampanan ang role ni Jobert na may special needs. Nag-research po ako, talagang pinagpuyatan ko rin. Hindi nagpapamotivate din sa akin is yun nga, representation siya ng mga totoong tao. Siyempre, para mabigyan ng hustisya, talagang pinag-iigihan natin. Abangan daw kung paanong mabubunyag ang mga kasinungalingan ng mga karakter habang patindi ng patindi ang pagtutuos ni Thea at Marjorie. Marami pa kaming mga salpukan ni Beauty. Marami pa kaming mga away, batuhan ng mga iconic lines. Alam mo yun, yung mga matatandaan mo, talaga maaalala mo. Hindi pa natatapos ang pang-aakit ko kay Paolo. At abangan din nila kung anong mangyayari naman sa relationship din namin ni Edward. Abangan nyo kung yung asawa ko kakagat ba o hindi. Diyos ko po, yun yung abangan nyo. At syempre, mas marami pang matutuklasan nilang kasinungalingan sa loob ng bahay. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Inireklamo ni beauty queen actress Michelle D ang internet personality na si Sian Gaza at 4 na iba pang social media pages dahil sa pagpapakalat umano ng fake news. Ang detalye at ang sagot ni Gaza sa pagtutok ni Oscar Oida. Naghain sa NBI Cybercrime Division ang beauty queen actress na si Michelle D ng reklamong cyber libel laban sa internet personality na si Sian Gaza at 4 na iba pang social media pages. Aligasyon ni D, nagpapakalat ang mga ito ng maling impormasyon at fake news laban sa kanya. Napakarami na po, halos araw-araw may mga lumalabas na mga maling impormasyon tungkol po kay Michelle. In fact, meron pong isa pa doon na nasa ibang bansa daw siya at tumakas. So here, she's here. Kita nyo naman, never po siya umalis ng bansa. Sabi ni D, batid niya na siya ay isang public figure pero ibang usapan na anya kung mali at nakakapanirang impormasyon na ang ipinapakalat. I've built my whole career out of blood, sweat, and tears. So, of course, to be the subject of scrutiny, it's not the first time, of course. Pero syempre nakakasakit kasi sometimes people with scandals like this, they forget what you've done for your career and the hard work you've put. Everyone is open to their own opinions. I respect all opinions. I respect constructive criticism, but there is a line that is crossed in terms of defamation and intentionally trying to take your career out of your hands. Nang tanungin ng media kung kumusta na siya. Well, of course, I'm human. I've been better, pero may tiwala naman po sa sistema natin. Tapos alam ko rin po na lalabas na ng katotohanan. Do I feel worried? I know I'm on the right side of this. Sa kanyang social media post, sinabi ni Sian Gaza na damage control umano ang ginawa ni D na paghahain ng libel case laban sa kanya. Para daw ma-divert sa kanya ang issue at malayo sa issue nito sa nagrereklamong driver. Dati nang itinanggi ni D ang paratang ng driver. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Target ihabol sa Semana Santa ang pag-aalis ng mga sagabal at pagtatapal sa Maharlika Highway. Mahalaga ang daan lalo sa pagbiyahe ng mga kalakal mula Luzon hanggang Mindanao. Kaya may hiwalay na pangmatagalang rehabilitation na isasagawa. Nakatutok si Joseph Morong. Kung ang Pilipinas ay isang katawan, ang Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway ay isang malaki at mahabang ugat na lampas 3,000 kilometro ang haba mula sa Lawag sa Hilagang Luzon. Itatawid ng Roro at magpapatuloy sa Eastern Visayas bago muli itawid ng Roro mula Hilagang Mindanao papuntang Zamboanga City. Dito dumaraan ang maraming produktong agrikultural kaya nga may panukalang batas na tawagin din itong National Food Highway. Dekada 70 pa ito na itayo at kung ang mga inspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbabasehan, tila napabayaan na ito. Sa ilang bahagi sa Quezon, baku-bako ang daan, gayon din sa Bicol at sa Samar.
hindi mo aakalaing national highway ito. Kaya ngayong malapit na naman ang Semana Santa kung kailan marami ang inaasahang babiyahe, pinapamadali na ng DPWH ang paglilinis ng mga obstruction o harang sa Maharlika Highway, kasabay ng pansamantalang pagtatapal at pagpapantay ng mga baku-bakong bahagi nito hanggang sa katapusan ng Marso. Ang target, walang matirang bahagi nito na hindi madadaanan sa kasagsagan ng mahal na araw. Pasensya ulit, no? Pero kaya kami nagmamadali ngayon kasi in preparation for Holy Week. Sa Hunyo o Hulyo naman, maaring simula ng pangmatagalang rehabilitasyon nito na nangangailangan ng nasa 16 billion pesos. Pag natapos, ganito na dapat ang maging itsura ng Maharlika Highway. Magkakaroon na tayo ng malawakang bidding for A, 5 sa Bicol, Samar sa Region 8, and sa Region 13 sa Agusan, no? Sa Surigao, Agusan area. Kasi yun ang information natin na yan ang pinakamasasamang area. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nasa 60% na mga kalsada sa buong bansa ang kailangang i-repair o kumpunihin. Samantala, sa Hulyo naman, inaasahang matatapos ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA mula Taft hanggang Orense. Oras na matapos ito, magkakaroon daw ng mga sidewalk para sa publiko. Pinag-aaralan ng DPWH kung pwede ang maghapon at magdamag na rehabilitasyon sa Semana Santa dahil walang masyadong tao sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dati nang may dokumento mula ICC na nagsasabing may mga kasabwat umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war. Pero ngayon lang ipinakita ang kanilang pangalan sa mga dokumento. Bakit kaya? At nangangahulugan bang may ilalabas ng arrest warrant laban sa kanila? Ang basa ng ICC Assistant to Counsel sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Noong 13 ng Pebrero, inilabas ng International Criminal Court o ICC ang dokumentong ito na pinapangalanan ang mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa mga anitoy kriminal na kinabibilangan ng umunay sangkot sa iligal na droga. Kung dati redacted o hindi ipinakita ang mga pangalan ng co-perpetrators, ngayon lantad na ang pangalan nila. Sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, ilang dating opisyal ng PNP na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde at Isidro La Peña, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre at dating National Bureau of Investigation Davao Regional Director Dante Gueran. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Maria Cristina Conti, ang pagsasapubliko ng mga pangalan ay maaring para mas klarong maipaunawa sa publiko ang ICC case ni Duterte. Yung pagdeklara at pag-disclose ng mga pangalan ngayon ay malamang sa malamang ayon sa una, utos ng pre-trial chamber o kaya ay upon agreement by the parties ng prosecution tsaka ng defense. Mukhang ito ay isang hakbang para mas maintindihan natin kung ano ba yung charges o yung sakdal na babasahin. Aniya, ang paglabas sa pangalan ng mga co-perpetrators ay hindi nangangahulugang mailalabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Ang ICC sa ngayon ay hindi naman sinisilip o hindi nila kakasuhan yung lahat ng involved. Meron silang prosecutorial strategy kung saan yung pinaka-responsable ang kanilang kakasuhan. Pero sakaling maglabas ng warrant of arrest, ayon kay Conti, mainam na sundin ng Pilipinas ang prosesong nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute. Nakasaad dito na sa oras na matanggap ang warrant of arrest, nararapat itong ipatupad agad ng isang bansa. Ang naaresto, ihaharap sa competent judicial authority sa naturang bansa para alamin kung tama ang proseso ng pag-aresto dito at kung inirespeto ang karapatan nito. At kung nirespeto ang karapatan nito, yun nga lang, hindi nakasama ang Pilipinas sa Rome Statute matapos mag-withdraw noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Dati nang sinabi ng DOJ, gusto nitong hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong isinampa ng mga anak ni Duterte na kumukwestiyon sa naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kanilang petition for writ of habeas corpus, sinabi nilang hindi umano na ipakita kay Duterte ang opisyal na kopya ng arrest warrant laban sa kanya.
hindi rin daw naaayon sa revised Rules of Criminal Procedure at sa Article 59 ng Rome Statute ang pag-aresto sa kanya. Hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema rito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kilala na at tatawagan ng Migrant Workers Department ang pamilya ng 24 na Pilipinong kapitan ng barko na sangkot umano sa iligal na pagbiyahe ng langis ng Russia. Nakatutok si Mark Salazar. Tukoy na ng Department of Migrant Workers ang pagkakakilanlan ng 24 na Pilipinong kapitan ng barko na kasama sa umano'y Shadow Fleet ng Russia. Ang Shadow Fleet ang iligal na nagbabiyahe ng langis ng Russia sa kabila ng oil sanctions laban dito. Ang Ukraine Ambassador to the Philippines ang nagbigay ng impormasyong ito kay Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo at pinaimbestigahan ng senador. Nagsasagawa tayo ng investigasyon sa so-called 24 ship captains na nasa Shadow Fleet. Hanggang doon na muna. Ang iniimbestigahan natin ngayon specifically is whether there are those it's possible na sa record namin, dideploy sila sa, let's say, Greece o saan pa man, pero they ended up in the Shadow Fleet. May hinala din kami na hindi dumaan sa DMW at all ito. Tatawagan natin ng isa-isa yung mga pamilya nila. Batid ng DMW ang tukso ng malaking sahod na inaalok ng mga kolorum na barko. Kapit patalim na sinusuong ng mga Pinoy seafarers na kadalas ay nalalampasan pero minsan napapahamak. Matingkad yung sweldo pero yan, walang insurance, walang SSS, walang medical and all these other assurances or benefits or protections, di ba? Hindi alam kung nasaan sila. Kasi nga, by its very nature, Shadow Fleet. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Tulad ng misis niyang si Sara Diskaya, gusto ng DPWH na makulong din ng contractor na si Curly Diskaya kaugnay sa flood control project sa Davao Occidental. Pero ayon sa Ombudsman, inaalam pa sa preliminary investigation kung dapat makasuhan si Ginoong Diskaya. Nakatutok si Joseph Moro. Magdadalawang buwan nang nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail ang kontraktor na si Sara Diskaya dahil sa kasong malversation at corruption dahil sa 96.5 milyong pisong umano'y flood control project sa Davao Occidental. Si Sara ay umami na beneficial owner ng kumpanyang St. Timothy Construction. Nakakulong rin ang tauhan niyang si Angeline Rimando na nakalistang managing officer ng kumpanya at 8 iba pang engineer ng Davao District Engineering Office. Ngayon, gusto ng Department of Public Works and Highways o DPWH na isama na rin nakasuhan at makulong ang asawa ni Sara na si Pacifico o Curly. Naghain ng manifestation ng DPWH sa Ombudsman para imbestigahan na rin si Curly na nakadetine ngayon sa Senado dahil sa ipinataw na contempt laban sa kanya. Meron kami mga dinagdag na tao. Iba ba yung Cebu? Yung Cebu, this week ata namin i-refer yung Cebu. Kinumpirma ito ng Ombudsman na nagsabing nagsumite ang DPWH ng mga sinumpaang salaysay o affidavit na magpapatunay na tulad ni Sara, beneficial owner o sa madaling sabi, may-ari din si Curly ng kumpanya. Buti na lang po, merong mga taong magsasabi na from inside the company na itong mga tao na ito ay talagang ang beneficial owner at yung nagpapatakbo ng mga kumpanya na ito. Dadaan sa preliminary investigation ng Ombudsman kung dapat rin bang kasuhan ang asawa ni Sara Diskaya na si Pacifico. Hiningi namin ang panig ng kampo ng mga Diskaya pero tumangging magbigay ng pahayag ang abogado nila. Ang Ombudsman mas tahimik na ang galawan ngayon pero hindi raw ibig sabihin na walang nangyayari sa mga kaso kumpara nung 1 taon na kaliwat kanan ng anunsyo na may mga makukulong. Gusto raw nilang matibay ang mga kaso. We're up against the best lawyers. The best lawyers that money can buy. Pera po ang kalaban namin dito.
Bukod sa mga kaso sa Ombudsman, may nakabinbinding reklamo laban kina dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa eksklusibong ulat ng GMA Integrated News noong isang linggo, hiniling ng dalawa sa DOJ na huwag gamitin ang kanilang affidavit o salaysay laban sa kanila dahil hindi raw nila ito na-review at paglabag ito sa kanilang karapatan. Sabi ng Ombudsman na gamit nila ang mga salaysay ng dalawa sa ibang kaso pero kahit wala daw ito ay hindi naman ito makakaapekto sa ibang kaso. A lot of the documents that were mentioned in the affidavits were already obtained. At makikita doon sa mga documents na yon kung sino ang pumirma, sino ang dapat nag-check ng mga ghost project. So even without the affidavit, even without the statements, it will stand on its own. Sa Korte Suprema naman, ipinapawalang bisa ni dating Congressman Saldico ang kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa kanya. Pero wala raw karapatan na humirit si Ko dahil nagtatago ito sa batas. Alam naman ho natin lahat na hindi naman talaga pwedeng pagbigyan ang isang fugitive. Although sumubok na lang din siya. Sabi naman ng abogado ni Ko, mas mabuting ihain daw yan ni Clavano sa Korte Suprema lalo't may tuturing ng sub judice ang anumang usapan sa labas ng korte. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tinalakay sa public consultation para sa anti-political dynasty bill ang iba pang pwedeng sakupin ng panukala, gaya ng mga magkasintahan pa lamang na tumatakbo sa politika o miyembro ng LGBT plus community na ikinasal abroad. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa public consultation sa Marilao, Bulacan para sa panukalang anti-political dynasty bill, nabanggit ni Bulacan Vice Governor Alex Castro na may mga usap-usapang tatakbo sa ilang posisyon ang may bahay niyang si Sunshine Garcia ng Sex Bomb Girls. Kahit naniniwalang kaya nitong manalo, tutol siya kung dalawa sila sa gobyerno. Alam niyo po, kung gusto mo ng pagbabago, simulan mo sa sarili mo. Kami pong pamilya, isa lang dapat ang nakaupo. Yan nga po yung nilalabanan natin, tapos tayo rin ang gagaya sa sistema. Pero di lang mga kasal ang napag-usapan. Natanong din kung magkasintahan pa lang na tumatakbo sa politika sa iisang probinsya o lokalidad, sakop ba sila ng ipapasang anti-political dynasty bill? Paano naman kung miyembro ng LGBT plus na ikinasal abroad pero hindi naman kinikilala ng Pilipinas ang kasal nila? Kung magjowa lang po sila, covered po ba yun? Or they have to have it or they have to live together before the law will apply to them. Kasi po dito, or present themselves to the public as a couple. And sabi ka kay Ma'am Riza, dito po kasi regardless of sexual orientation. Oo, bawal silang sabay tumakbo kung panukala ni Senador Risa Ontiveros ang maisa sa batas, anuman ang kasarian nila. Kahit hindi po sila kasal ng simbahan o civilly, basta meron silang iisang tahanan at pinakikilala ang sarili nila bilang isang couple. Kung magkakaanak naman ang babawalan, hanggang second degree of consanguinity o immediate family tulad ng asawa, kapatid, magulang at anak ang gusto ng mayor ng Marilao. Kasama rin dito ang maglolo at magpinsan at iba pa. Sometimes if you go further to fourth degree, minsan po yung pinsan mo, kaaway mo na. Yung very close ng pinsan mo, o yung parang mo, tsuhin mo, hindi mo nakagod. And they are a separate, kumbaga, pag dito po sa local, separate household na siya. At sabay na pagtakbo lang ang gusto niyang ipagbawal. Huwag naman daw yung magkasunod na termino ng magkaanak. What else talaga namang qualified? Yung kanyang anak, yung susunod na henerasyon sa kanya, why would we limit? Para may continuity rin po ng mga legacy or ng mga programs. Tanong naman ng isang bukal, paano kung hindi nga sabay tatakbo, pero magpapang-abot naman sa parehong posisyon tulad ng magkakapatid sa Senado? Is there a prohibition against holding the same position or holding similar positions? Meron po bang ganon? Kasi baka mamaya ma-circumvent. Kasi po nangyayari, yung magkapatid, magpa-file yung lalaki, after 3 years magpa-file po yung babae, magkikita rin po sila sa Senado. Ang mga yan pinag-aaralan na ng Senado, lalo't nasa prioridad ng Pangulo ang anti-political dynasty bill. Up to second degree of consanguinity at affinity ang posibleng ipasa at suportado ito kahit ng ilang magkapatid sa Senado. Kahit nga po sabi nyo may 4 na pares sa Senado sa kasalukuyang Kongreso, 2 po ay authors po
ng anti-political dynasty bills at sinabi po pareho nila nung pagdinig na gusto po nilang palawakin yung pampulitikang espasyo lampas sa mga dinastiya nila. Hanggang second degree rin ang isinusulong ng ilang panukala sa Kamara, kabilang ng inakda at ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Lolo, anak, apo, kapatid at mga asawa nila. Kung hindi po second degree, magkakagulo na. Hindi na unenforceable, unimplementable na po ang isang anti-political dynasty. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Dagsana mga tao sa Binondo sa Maynila, ilang oras bago ang pagsalubong sa Chinese New Year. Kamustahin natin ang pagsasaya doon sa live na pagtutok ni Aubrey Carampel. Aubrey? Well, ngayon pa lang babatiin ko na kayo ng Pyonghee Watchay dahil ilang oras na lang ay Chinese New Year na at saan pa nga ba masayang salubungin ng Year of the Fire Horse kundi dito sa Binondo sa Maynila, ang tinaguriang oldest Chinatown in the world. Kaya naman, kita mo parami ang mga taong pumupunta dito ngayong bisperas ng Chinese New Year. Sa Ongpin Street, marami nang namamasyal. Hile-hilera ang mga itinitindang sari-saring pagkain, prutas at pinaniniwala ang pampaswerte. Ang BFFs na sina Jen at Lauren, taon-taong nagpupunta ng Binondo tuwing Chinese New Year. Gagala, tas food trip, then bibili kami ng pampaswerte. Saan nyo gustong swertein ngayong Year of the Horse? Siswertehin sa lahat ng bagay, sa health nga, importante yung health, tsaka pera. Good health ng family. Tsaka sana makapunta na ako ng US. Pero kahit maraming tao, sabi ni Aling Norina na nagbebenta ng Lucky Charms, matumal pa rin daw ang benta. Ngayon po matumal. Baka bukas po swerte na po kami, mabili na po kami bukas. Food trip at shopping na mga pinaniniwalaang pampaswerte tulad ng mga bilog na prutas, charms at pasalubong ang pakay ng mga nagpunta rito. Ambunan ng blessing ng Chinese New Year. Naniniwala kayo, nasiswertehin kayo. Apo. Ano ginagawa nyo ngayon dito? Namimili kayo ng charms, kumakain? Apo, nagtitingin-tingin, kakain, pagkatapos mamaya mamili ng mga pang-charm sa pampaswerte. Eto, blueberry, papaswerte, mga ganyan. Mga bilog-bilog na prutas. Bilog prutas. Hindi, pero ano po, mahiligan talaga, maniwala talaga ako. So every Chinese New Year, talagang naghahanda rin kayo ng mga bilog-bilog? Oo, naghanda. Mag-change ng ganito. Charms, oo. Paswerte. Para ma-experience din yung Chinese New Year. So, obviously, part of that is yung tikoy. For something new po. Something new. Something new. Masarap ba yung mga pagkain dito sa Binondo? Opo. Ano nang mga na-try nyo? Fries, tsaka yung sugar cane, yung mochi. Pati mga bata, sinamantala rin ang dagsa ng tao. Para-paraan din para kumita na gumawa ng kanilang improvised lion dance. May nagbebenta rin ng horseshoe na swerte raw dahil Year of the Horse. Patok din sa mga namamasalang food stalls dito naman sa Plaza Lorenzo Ruiz. Marami rin ang bumibisita sa katabing Binondo Church. May sikip na rin ang daloy ng trapiko at ang ilang kalye ay sarado na para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Kapansin-pansin naman na may mga nakadeploy na rin ang mga pulis para mapanatili ang peace and order. Bel, alam mo, napansin natin pagagat ng dilim, mas dumami pa yung mga taong dumarayo ngayon dito sa Binondo sa Maynila at ilan sa kanila dito na sasalubungin yung Chinese New Year. At mamaya alas 10 ng gabi, magkakaroon naman ng grand fireworks display at drone show sa Jones Bridge. At bukas, magkakaroon ng grand parade simula alas 3 ng hapon. Doon naman magsisimula yan sa Manila Post Office. Yan muna ang latest mula dito sa Binondo, Maynila. Pyonghee Watchay! Pyonghee Watchay, maraming salamat sa iyo, Aubrey Carampel. May mga bakas ng dugo na natagpuan sa bahay ng isang nawawalang ginang sa Pampanga. 200,000 pisong pabuyang alok sa makapagtuturo kung nasaan siya at ang kanyang driver. Nakatutok si Chino Gaston.
Alas 7 ng gabi ng 12 ng Pebrero, nakita sa CCTV na papasok ng driveway ang sasakyan ng nawawalang si Maria Teresa Mamak. Ayon sa kanyang pamilya, ito ang huling pagkakataong nakita si Mamak. Bago dumating ang sasakyan ni Mamak sa bahay, nakita din sa video ang isang lalaki na tinukoy ng kanyang pamilya na driver nila ng mahigit 20 taon. Dakong alas 7:50 ng gabi, maririnig sa CCTV sa loob ng bahay ang tila pagsigaw ng isang babae. Alas 8:50, lumabas ng bahay ang puting SUV. Kahapon, nagpunta ang mga pulis sa bahay ng biktima kung saan napansin ang mga bakas ng dugo sa pader, sa tabi ng washing machine at sa isang wheelbarrow. Hindi na raw nila ito makita o makontak mula noong February 12. Paniwala ng pamilya ng biktima, si Tolentino ang nagmamaneho ng sasakyan nang makita ito papuntang Mabalacat, Pampanga, gabi ng February 12. Parang ang nangyari po isang quick attack po mabilis na at fatal na strike or blow ang nangyari po mabilis. Kung parang wala na po nangyaring agawan, sagutan, sigaw lang po. Nitong Sabado, February 13, natagpuan ang puting sasakyan ng biktima sa public plaza ng kalapit na bayan ng Magalang, Pampanga. Itinurn over sa Angeles City Police ang sasakyan at isinasa ilalim ngayon sa forensic examination at kinukuhanan ng fingerprints. Isang team ng MMDA gamit ang mga K9 units ang tumutulong sa paghahanap sa biktima sa loob ng compound ng kanilang bahay. Nauna nang nag-anunsyo si Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin ng 200,000 pesos na reward sa makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Mamak. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Karagdagang malungkot na balita, pasadahan natin ang magkakahiwalay na disgrasya sa ilang probinsya. Kabilang ang pagtagilid ng bus sa Iloilo at pagkamatay ng mag-asawa sa Cebu matapos masagasaan. Nakatutok si Mariz Umali. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagbaba sa jeep ng isang babae kasama ang 2 bata sa barangay Malabago sa mga Aldan, Pangasinan kagabi. Pero habang tumatawid ng kalsada, nabundol ang isa sa mga bata. Tumilapon din ang motorsiklong nakabangga at driver nito. Dinala sila sa ospital. Sa Isabela naman, humambalang sa kalsada ang 2 motorsiklong nagsalpukan umano sa bahagi ng Aurora Rojas Road nitong Biyernes. Ayon sa ulat, palikuraw ang isang motorsiklo ng saktong pagdating ng isa pang motorsiklo. Dinala sa ospital ang 2 estudyanteng sugatan sa insidente. Patay naman ang masagasaan ng mag-asawang senior citizen sa Cebu City noong Sabado. Ayon sa inisyal na investigasyon, tumatawid ang mag-asawa sa Cebu South Coastal Road nang mabangga ng paparating na sasakyan. Dead on the spot ang lalaki habang naisugod pa umano sa ospital ang babae, pero kalaunay binawian din ang buhay. Pinagtulungang alalayan ang babaeng ito para mailabas at maibaba mula sa tumagilid na bus sa Lambunao, Iloilo. Hindi umano bababa sa 40 ang nasaktan, kabilang ang mismong driver at konduktor ng bus. Lumalabas sa investigasyon na posibleng nawala ng preno ang sasakyan. 2 rider ang nadamay sa aksidente. Nasa kustodiya na ng Kalinog Police Station ang driver ng bus. Knowing na downhill po yung dinaanan niyang daan, parang medyo nakagain po ng speed. Kaya itatry po sana niya na itigil yung bus, pero hindi na rin po talaga kinaya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. From housemates to brothers, level up nga ang pagsasama na Will Ashley, Ralph De Leon at Brent Manalo sa The Secrets of Hotel 88. Kamas naman kaya ang bond nila as Fernandez Brothers? Makichika kay Aubrey Carampel. Matapos nating makilala ang magkakapatid na Almazan, kilalanin naman natin ang nakalaban nila sa trailer ng The Secrets of Hotel 88. May kahati kami dito? Gusto namin bilhin yung parte niyo. Sino naman nagsabing magbebenta kami? Saksak mo yung pera mo sa baga mo. Sila ang Fernandez Brothers. Si Will Ashley ang gumaganap bilang bunso na si Kiko Endaya. Si Ralph De Leon, si Martin Madrigal, ang ikalawa sa magkakapatid. At ang panganay na si Gio Cabrera na ginagampanan ni Brent Manalo.
Magkakaiba sila ng ginagamit na apelyido, pero iisa ang kanilang ama na ginagampanan ni Gardo Versosa. Nakiusap ako sa inyo. Huwag ninyong ibenta ang Hotel 88. Isa kayo dun sa nagkiklaim ng hotel. Amin talaga yun. Amin yun. Malaking tulong ang ilang buwan nilang pananatili sa loob ng bahay ni Kuya para makapag-build sila ng chemistry as brothers. At first, nagkaroon lang ng konting adjustment, pero nung nakuha na talaga namin yung character ng bawat isa, naging madali na lang. Pero dito kasi hindi lang all rainbows and butterflies yung pagkakapatid namin tatlo. Of course, there's going to be conflicts within the siblings and against the other family, syempre. And it's nice to be able to navigate those at the same time build that brotherly relationship. Enjoy nga raw sila sa taping, lalo at muli silang nagkasama-samang housemates sa PBB Celebrity Collab Edition. Pero sa totoo lang, hindi raw nila in-expect na magiging mabigat ang project na kanilang pagsasamahan. Nung unang pong pinitch namin, sabi namin siguro parang barkada show, light lang. Pero nung nalaman namin yung kwento na may agawan ng yaman, may mga konti na lang, sabihin may sampalan, may suntukan. So parang unexpected talaga. But then, yung challenge na gustuhan din namin na iba siya. Tinatawag namin itong series ito na multi-genre. Siguro yun yung pinagkaiba niya sa ibang series na napakaraming pagdadaanan kasi ang daming mga challenges itong series na ito. Ibang level of passion and dedication din daw ang ipinapakita ng bawat cast. Lahat talaga napaka-professional talaga, Miss Aubrey. As in, wala kang makikita nagsa-slack off, wala kang makikita hindi nag-aaral ng mga linya nila. Dahil naka-lock-in taping sila sa isla, always looking forward din sila sa kanilang rest days na reward daw nila for their hard work. Every time may rest day kami, really take our time to eat together, bonding talaga kami. So, ang saya na outside of the PBB house naman namin siya nagagawa ngayon. Ang The Secrets of Hotel 88 ay collaboration ng GMA Network at ABS-CBN Studios na ipalalabas na sa GMA Prime simula March 2, 9:35 p.m. at to be streamed sa iWant. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwan-mano kong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel Emil. At syempre, bago kami magtapos, babati kami sa inyong lahat ng Happy Chinese New Year, mga kapuso. At yan, Kungay Pachay. Kongki Pachay. Ayan. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.